So paano ba makapag-ipon? Napakasimple lang, no? Paano makapag-ipon? Eto, pag may trabaho ka, tas sumahod ka, ganun lang, no? Pag may sahod ka na, magba-budget ka na for your daily needs kasi syempre may mga pangangailangan tayo sa pang-araw-araw. Tapos yung natira, i-save mo. Ganun lang kasimple, no? So, habang nagtatrabaho ka, maybe after 3 years, meron ka ng maybe 100,000, 200,000, or even 300,000 sa pag-iipon. 3 years. Napakasimple lang yung gagawin. Yun, no? Pag sumahod ka, kaltasan mo ng pang daily needs mo, tas yung natira, i-save mo. Ganun lang kasimple. Pero, napakahirap gawin. Tama, sino nakarelate nito? Napakahirap gawin. So, ganun lang siya. Siguro, magbe-base talaga siya sa disiplina sa sarili. So, pag wala kang saktong disiplina sa sarili mo, hindi ka talaga makapag-ipon. Kahit gaano man kalaki yung kinikita mo. So, you need a self-discipline about handling money kung gusto mo talaga makapag-ipon. Pero if hindi mo naman gusto makapag-ipon, gusto mo lang mag-enjoy araw-araw, o every time nagsasahod ka, enjoy mo yung buhay mo. Bili ka ng kung ano-ano yung makapagpasaya sa'yo. Ganun lang naman kasimple, 'di ba? Pero if you have a goal, may target ka, ganito kasi yan. Hindi ka kasi makapag-save pag wala kang goal or wala kang target. So, like for example, gusto mo mag-target ka makapag-ipon ng 100,000. So, para saan ba yung 100,000 na yan? So, pag malinaw sa'yo kung para saan yan, maybe gusto mo ibili ng brand new na motor, maybe gusto mo i-start yan ng magandang negosyo. So, at least malinaw sa'yo yung target goal. So, by that time na malinaw na sa'yo kung ano yung pinag-iipunan mo, kung para saan yung pinag-iipunan mo, medyo tataas yung, kumbaga, yung chance, no, na makapag-ipon ka talaga. Pero again, it matters mo sa disiplina sa sarili. Kasi kahit gaano kalaki kinikita mo, pag di ka marunong mag-ipon, wala pa din talagang ipon. Kasi, habang lumalaki yung kita mo, lumalaki din yung expenses mo. Tama, mali?